Dear Admin, ako si Adrian, 31 years old. Hindi ako OFW, hindi rin ako mayaman. Isa lang akong simpleng lalaki na buong akala ay nasa tamang direksyon na ang buhay. May trabaho akong sapat lang ang kita, marunong magtipid at may isang pangarap na matagal ko nang binubuo kasama ang babaeng mahal ko. Ang pangalan niya ay Angela. 8 taon kaming magkasintahan at live-in. Simula pa noong pareho kaming wala pang maayos na trabaho hanggang sa dumating ang panahon na unti-unti na naming napag-uusapan ang susunod na hakbang sa buhay namin. Hindi kami yung tipong araw-araw sweet sa social media o laging may travel. Tahimik lang. Simple. Pero sigurado ako noon na siya na ang makakasama ko habang buhay. Admin, ang plano namin noon hindi naman sobrang laki. Gusto lang naming makapagpatayo ng sariling bahay. Maliit lang. 2 kwarto, may konting bakuran. Tapos pag nakaipon na, saka kami magpapakasal. Madalas nga pinagtatawanan namin yung future naming dalawa. Sinasabi ko sa kanya na kahit maliit lang bahay, basta may sarili kaming kusina at sariling higaan, masaya na ako. Tapos siya, sasabihin niya gusto niya may maliit na garden sa harap at maraming halaman. Kapag may anak daw kami, gusto niyang may lugar na matatakbuhan. Ganun lang kami. Walang enggrandeng pangarap, basta magkasama. Pero habang tumatagal, napapansin namin na parang ang bagal ng buhay dito. Pareho kaming nagtatrabaho pero parang walang usad. Kapag nag-compute kami ng ipon, parang ilang taon pa bago kami makapagpatayo ng bahay at makapagpakasal. Hanggang isang araw, si Angela mismo ang nag-open ng usapan. Sabi niya, gusto niyang subukan mag-Hong Kong bilang domestic helper. Hindi raw habang buhay. 2 o 3 taon lang, mag-iipon. Pagbalik, kasal agad. Hindi ko agad nagustuhan yung idea. Hindi dahil ayoko siyang umasenso. Natakot lang ako. Hindi kami sanay na malayo sa isa't isa. Pero si Angela, yung tipong kapag may pinangarap, buong puso niyang hahabulin. Sabi niya, hindi raw habang bata pa kami dapat sumubok na. Mas mahirap kapag matanda na. Sinabi pa niya sa akin noon, Adrian, hindi ako aalis para iwan ka. Aalis ako para mas mapabilis yung buhay na gusto natin. At naniwala ako. Kaya admin, simula noon naging kasama niya ako sa lahat ng proseso. Sinamahan ko siya sa medical, hinatid ko sa agency, naghintay ako sa labas habang ini-interview siya. Ako yung taga-photocopy ng kulang. Ako yung bumibili ng pagkain kapag inaabot kami ng hapon. May mga araw na pareho kaming pagod, pero masaya. Kasi pakiramdam namin may patutunguhan lahat. Naalala ko pa isang beses habang nasa pila kami sa agency, sabi niya sa akin, pagbalik ko, ayoko nang mag-rent. Simulan na natin yung bahay. Sabi ko, pagbalik mo, magpapakasal muna tayo. Namula pa siya noon at sinabing, oo nga pala. Admin, hanggang ngayon, naaalala ko pa yung mukha niya nung araw na yon. Yung nangiti niyang puno ng pangarap. Kaya siguro hindi ko rin naisip na darating ang panahon na mawawala yung mga tingin niyang ganun sa akin. Dumating yung araw ng alis niya. Maaga kami sa airport. Kumpleto pamilya niya. May mga iyakan, may mga bilin. Pero sa totoo lang, hindi ako umiyak noon. Ewan ko. Siguro iniisip ko lang na sandali lang naman yon. 2 o 3 taon mabilis lang lilipas. Bago siya pumasok sa immigration, niyakap niya ako. Sabi niya, hintayin mo ako. Sabi ko, ikaw lang. Ngumiti siya, tapos umalis na. Admin, hindi ko alam bakit habang kinukwento ko ngayon, parang bumabalik sa akin yung pakiramdam ng araw na yon. Kasi noon, akala ko umpisa yun ng mas magandang buhay. Hindi ko alam na yun na pala yung umpisa ng dahan-dahan naming paglayo. Sa unang mga buwan okay naman. Araw-araw kaming nagvi-video call. Nag-u-update siya sa trabaho, kinukwento niya yung amo niya, at pinapakita pa niya yung kwarto niya. Minsan tumatawag siya
habang naglalakad sa labas kapag day off. Pinaplano pa rin namin yung bahay at nagpapadala pa siya ng pictures ng mga design na gusto niya. Nagpapadala rin siya ng pera paminsan-minsan, pero lagi kong sinasabi na magtabi siya para sa sarili niya dahil ako na bahala dito. Normal lahat. Hanggang sa hindi ko namalayan na may nagbabago na. Naging every other day yung tawag, tapos naging minsan kada linggo, hanggang sa dumating sa punto na puro chat na lang. Kapag tumatawag ako, busy. Kapag nag-reply, maikli. Kapag tinatanong ko kung okay lang ba siya, lagi niyang sagot okay lang. Nung una iniintindi ko, sinasabi ko sa sarili ko na mahirap ang trabaho, pagod lang siya, homesick, o kaya adjustment lang. Hindi ako yung boyfriend na seloso. At hindi rin ako yung taong laging naghihinala. Kaya mas pinili kong umintindi. Pero admin, may punto pala talaga na mararamdaman mo kahit walang nagsasabi. May punto na mararamdaman mong may nawawala kahit wala ka namang nahuhuling mali. Hindi ko lang matanggap noon. Hanggang isang gabi habang nasa bahay ako at nakahiga, may nag-message sa akin. Hindi ko kilala. Pinoy rin sa Hong Kong. Tinanong niya kung girlfriend ko ba si Angela. Nagtaka ako, pero sumagot ako ng oo. Tapos nag-send siya ng screenshot. Picture lang. Maraming Pinoy mukhang day off at nandun si Angela. Wala namang masama sa unang tingin pero may isang lalaki sa tabi niya. Driver daw. Nakasandal si Angela habang nagtatawanan sila. Hindi ko pinansin. Sinabi ko sa sarili ko, baka kaibigan lang. Baka group picture lang. Nagpasalamat pa nga ako sa nag-send. Pero admin, pagkatapos nun hindi na nawala sa isip ko. At mas lalong hindi ko nakalimutan kasi makalipas ang ilang araw, may isa na namang post. Tapos meron ulit. At nandun ulit yung parehong lalaki. Hindi pa rin ako nagtanong. Hindi pa rin ako nagalit. Pero nung gabing yon, unang beses akong hindi nakatulog. Hindi dahil sigurado akong may mali, kundi dahil unang beses kong naisip, paano kung hindi na pareho yung pangarap naming dalawa? Hindi ko kinausap si Angela tungkol sa mga nakita ko. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung tama ba yung ginawa ko noon pero sa totoo lang, natakot ako. Hindi sa takot akong malaman kung may iba na siya. Mas natakot ako sa posibilidad na baka tama ang kutob ko. Kasi habang wala pang malinaw, may parte pa sa akin na umaasang mali lahat ng iniisip ko. Kaya pinili kong maging normal. Gumigising ako araw-araw, pumapasok sa trabaho, nagre-reply sa chat niya kapag may oras siya, at nagpapanggap na walang nagbabago. Pero admin, mahirap pala makipag-usap sa taong dati mong pinaka-close kapag ramdam mong may tinatago na siya. Hindi mo maipaliwanag, pero nag-iiba yung pakiramdam. Dati kahit simpleng kumain ka na ba, parang may lambing. Ngayon parang report na lang. Dati kinukwento niya kahit maliit na nangyari sa araw niya. Ngayon puro okay lang. Pagod. Mamaya na. Busy ako. Dumating pa sa punto na ako na lang lagi yung may tanong. Ako na lang yung may gustong magkwento. Hanggang sa napansin kong minsan, nagsesend na ako ng mahahabang message. Tapos ang sagot isang linya lang. Hindi ko sinabi sa pamilya niya. Hindi ko rin sinabi sa mga kaibigan namin. Ayokong magmukhang praning. Kaya tinago ko lang. Pero habang tumatagal, parang ako na rin yung naubos. Naging tahimik ako. Naging iritable. Nawalan ako ng gana sa trabaho. May mga gabing gising ako hanggang madaling araw. Tapos iniisip ko kung may nagawa ba akong mali bago siya umalis. Baka hindi ako naging sapat. Baka hindi ko nabigay yung buhay na gusto niya. Baka kung mas malaki sahod ko, hindi niya kinailangang umalis. Isang gabi tumawag ako sa kanya. Hindi siya sumagot. Mga 2 oras pagkatapos, saka siya tumawag pabalik. Maingay sa paligid niya. Mukhang nasa labas. Sabi ko, day off niyo? Sabi niya oo. Tinanong ko kung kasama ba mga kaibigan niya. Saglit siyang natahimik bago sumagot ng oo. Hindi ko alam bakit.
Pero bigla kong naalala yung mga post na nakita ko. Gusto kong itanong kung kasama ba yung lalaking driver. Nasa dila ko na, pero hindi ko sinabi. Hanggang sa siya na mismo nagsabi, matutulog na ako mamaya. Pagod ako. At matapos ang ilang minuto, nagpaalam na siya. Admin, doon ko unang naramdaman na parang hindi na ako parte ng buhay niya. Parang may mundo siyang nabuo doon na hindi na ako kasya. Lumipas pa ang ilang linggo. Dumating yung araw na hindi siya nagparamdam ng halos 4 na araw. Hindi normal yun para sa amin. Nag-chat ako, walang sagot. Tumawag ako, hindi sinasagot. Nagsimula na akong kabahan. Hanggang sa gabi ng ika-4 na araw, nag-reply siya. Pasensya na, busy lang. Yun lang. Wala man lang tanong kung kumusta ako. Wala man lang paliwanag. Doon ko unang naramdaman yung kakaibang pagod. Hindi galit. Hindi selos. Pagod. Saktong mga panahon ding yon, nagsara yung pinapasukan kong kumpanya. Biglaan. Isa ako sa mga natanggal. Hindi naman malaking trabaho pero sapat para makatulong sa pang-araw-araw. Bigla akong nawalan ng direksyon. Isang gabi nakaupo ako sa harap ng bahay namin. Tulala lang. Dumating yung kapitbahay namin na matagal ko nang kakilala. Tinanong niya kung bakit daw parang ang tahimik ko. Hindi ko naman sinabi lahat pero nasabi kong nawalan ako ng trabaho. Sabi niya, may kakilala raw siyang naghahanap ng driver at taga-alaga ng bahay. Matandang doktora. Mag-isa lang daw sa bahay. Hindi mabigat ang trabaho. Kailangan lang marunong magmaneho at mapagkakatiwalaan. Noong una ayoko sana. Hindi ko alam bakit. Pero parang nahihiya akong magsimula ulit. Pero wala naman akong pagpipilian. Makalipas ang 2 araw, pumunta ako. Tahimik yung subdivision. Malinis. Hindi sobrang yaman tingnan pero halatang maayos. Huminto ako sa tapat ng isang bahay na may mataas na puno sa harap. Hindi malaki pero may dating. Tahimik. Halos walang tunog. May lumabas na babae. Simple lang ang suot. Nakapantalon at puting blouse. Maayos ang buhok. Hindi ko agad nahulaan edad pero halatang may edad na. Hindi siya yung tipo ng doktorang nakakatakot tingnan. Pero seryoso ang muka. Adrian, tanong niya. Sumagot ako ng opo. Tumango siya at nagpakilala. Ako si Doktora Elena. Inabot niya yung kamay niya. Pagkahawak ko doon ko napansin na malamig. Hindi dahil masama siya. Hindi ko maipaliwanag pero parang taong matagal nang sanay na walang kasama. Pinapasok niya ako. Habang iniikot niya ako sa bahay, napansin kong sobrang tahimik ng paligid. Maayos lahat, pero parang walang nakatira. Hanggang sa napansin niyang nakatingin ako sa mga framed pictures. Sabi niya, mga anak ko. 3 tao. Puro nasa ibang bansa. Ngumiti siya ng konti at sinabi, nasa US na silang lahat. Paminsan-minsan na lang umuwi. Tumango ako. Hindi ko alam bakit. Pero sa unang araw na yon, may pakiramdam akong pareho kaming may kulang. Magkaiba lang ng dahilan. Hindi ko alam kung anong inasahan ko noong tinanggap ako ni Doktora Elena sa trabaho. Siguro iniisip ko lang na pansamantala lang. Makakaipon ako ng konti habang inaayos ko isip ko. Tapos babalik ulit sa normal ang buhay. Ang hindi ko alam noon, may mga lugar palang hindi mo pinipiling puntahan pero sila yung unti-unting magpapabago sa'yo. Maaga ang routine sa bahay ni Doktora Elena. Gigising ako bago mag-alas 6. Lilinisin yung sasakyan. I-check kung may kailangan sa bahay. Tapos ihahanda kung may lakad siya. Hindi naman mabigat trabaho. Ang nakakapanibago lang ay yung katahimikan. Sanay akong umuwi sa bahay na may tao, may TV, may usapan. Dito iba. Tahimik. Minsan buong umaga walang nagsasalita. Si Doktora Elena hindi rin mahilig makipagkwentuhan. Diretso lang magsalita. Magalang pero may distansya. Napansin ko rin agad na maayos siyang tao. Pero sanay na sanay mag-isa. May mga bagay na siya mismo gumagawa kahit pwede namang ipagawa. Kapag kakain, mag-isa. Kapag magkakape,
mag-isa. Kapag nanonood ng TV sa gabi, parang hindi naman talaga nanonood. Nakatingin lang. Nung una wala naman akong pakialam. Trabaho lang. Pero habang tumatagal, napapansin ko yung maliliit na bagay. Yung mesa sa dining na 6 ang upuan, pero iisa lang lagi ang gamit. Yung sala na parang matagal nang walang bisita. Yung mga larawan ng mga anak niyang puro na sa ibang bansa, pero halatang ilang buwan o taon na yung kuha. Minsan hinahatid ko siya sa klinik. Hindi siya araw-araw pumapasok. Semi-retired na pala siya. May ilang pasyente pa rin at may schedule pa minsan-minsan. Isang beses, habang nasa biyahe kami, may tumawag sa kanya. Naka-speaker. Isa sa mga anak niya. English sila mag-usap. Hindi ko naman sinasadya makinig, pero narinig kong sinasabihan siyang magdesisyon na raw at lumipat na sa US. Sabi ng anak niya, hindi na raw siya bumabata at mas okay kung kasama na nila siya doon. Tahimik lang sumagot si Dr. Elena. Sabi niya, pag-iisipan niya. Pagkababa ng tawag, hindi siya nagsalita. Hindi rin ako nagsalita. Lumipas ang mga araw at unti-unti kaming nasanay sa presensya ng isa't isa. Hindi kami close, pero naging komportable. Kapag may ipapabili siya, hindi na kailangang ulitin. Kapag may lakad, alam ko na oras. Kapag tanghali at nasa bahay siya, minsan sasabihin niyang kumain na ako. Simple lang pero, ewan ko, matagal na rin pala akong walang nakakasabay kumain. Si Angela? Nandun pa rin siya. Pero parang anino na lang. Nag-uusap pa rin kami. Pero hindi na tulad dati. Minsan isang araw walang chat. Minsan ako lang ulit na uuna. May mga pagkakataong naiisip kong itanong na lahat. Pero lagi akong nauubusan ng lakas. Para kasing kapag tinanong ko at umamin siya, tapos na talaga. Isang gabi umuulan ng malakas. Kakauwi lang namin ni Dr. Elena galing grocery. Inilalagay ko yung mga pinamili sa kusina nang bigla niyang sinabi, magkape ka muna bago ka umuwi. Nagulat ako kasi hindi siya yung tipo na nagyayaya. Sabi ko, okay lang. Pero sabi niya, umuulan, sandali lang. Umupo ako sa dining. Ilang minuto kaming tahimik, tapos bigla niyang tinanong, may problema ka ba? Hindi ko alam bakit natigilan ako. Ngumiti ako ng pilit. Sabi ko wala naman. Tumango lang siya at uminom ng kape. Akala ko tapos na. Pagkalipas ng ilang segundo sinabi niya, hindi ka naman obligadong sabihin. Pero matagal na akong doktor. Alam ko yung mukha ng taong kulang sa tulog. Napangiti ako ng konti. Sabi ko, mukha ba akong pagod maam? Sabi niya, mukha kang may hinihintay na hindi na sigurado kung babalik. Admin, hindi ko alam bakit doon ako bumigay. Hindi naman ako umiyak. Pero parang unang beses may nakapansin na hindi ako okay. Hindi ko sinabi lahat. Sabi ko lang, may girlfriend akong nasa abroad at parang nagbabago na siya. Tahimik siyang nakinig. Wala siyang tanong. Wala siyang advice. Hanggang sa sinabi niya, kapag gusto ng tao manatili, hindi mo kailangang hulaan araw-araw kung nandyan pa siya. Hindi ko alam bakit, pero tumama. Hindi na kami nag-usap tungkol doon. Pag-uwi ko sa kwarto ko sa likod ng bahay, binuksan ko cellphone ko. May bagong notification. Tag post? Hindi ko kilala. Binuksan ko. Picture. Maraming tao ulit. Pero this time hindi na malayo. Nandun si Angela. At nandun ulit yung parehong lalaki. Mas malapit, mas komportable. At ang caption, thank you for making Hong Kong feel like home. Admin, ilang minuto kong tinitigan yung picture. Tapos sa unang pagkakataon, tinawagan ko si Angela. Sumagot siya. Tahimik. Sabi ko lang, may kailangan ba akong malaman? Mahaba yung katahimikan. Hanggang sa marahan niyang sinabi, Adrian, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam bakit pero nung marinig ko yon, alam ko na agad. Wala na akong ibang tinanong. At unang beses sa mahabang panahon,
Wala na rin akong gustong marinig. Pagkatapos ng tawag na yun kay Angela, hindi ako agad natulog. Hindi rin ako umiyak. Akala ko, kapag dumating yung araw na makukumpirma kong may iba na siya, magwawala ako o magagalit. Pero wala. Tahimik lang. Para bang matagal nang alam ng katawan ko yung sagot at hinihintay na lang ng isip ko na makahabol. Ilang minuto akong nakaupo sa gilid ng kama sa maliit kong kwarto sa likod ng bahay ni Dr. Elena habang hawak yung cellphone. Hindi ko na tinanong kung sino yung lalaki. Hindi ko na tinanong kung kailan nagsimula. Hindi ko na tinanong kung may kulang ba sa akin. Kasi sa tono pa lang ng boses niya, parang matagal na siyang nakaalis. Ako na lang pala yung naiwan. Kinabukasan maaga akong nagising gaya ng dati. Pumasok ako sa garahe. Nilinis yung sasakyan. Nagwalis sa paligid at ginawa lahat ng normal kong trabaho. Wala akong balak magdrama. Ayoko ring may makapansin. Pero may mga tao pa lang, kahit hindi ka magsalita, may napapansin. Bandang 8:00, palabas si Dr. Elena papuntang klinik. Pagbukas niya ng pinto ng sasakyan, tumingin siya sa akin ng ilang segundo bago sumakay. Akala ko wala lang. Pero pagdating namin sa klinik, bago siya bumaba, sabi niya, "Mukha kang hindi natulog." Napangiti lang ako at sinabing okay lang ako. Hindi na siya nagsalita. Bumaba siya at pumasok. Akala ko tapos na. Pagbalik namin sa bahay ng hapon, habang ipapasok ko yung sasakyan sa garahe, tinawag niya ako. Sabi niya may pagkain sa mesa kung hindi pa ako kumakain. Simpleng bagay lang, pero hindi ko alam bakit tumama. Matagal na rin pala akong walang nakakarinig ng ganon. Simula nung umalis si Angela, parang nasanay na akong kumain kung kailan convenient. Madalas mag-isa. Minsan habang nakatutok sa cellphone para lang may maramdamang kasama. Nung gabing yon, sabay kaming kumain sa unang pagkakataon. Hindi naman espesyal. Simpleng ulam lang. Tahimik din halos buong oras. Pero hindi awkward. Pagkatapos ng ilang minuto, siya rin yung unang nagsalita. Sabi niya, "Nakausap mo ba?" Natigilan ako. Hindi ko alam kung paano niya nalaman, pero tumango lang ako. Hindi siya nagtanong kung ano nangyari. Hindi rin siya nagbigay ng payo. Sabi lang niya, "May mga bagay na kahit anong pilit mo, kapag umalis na, hindi na bumabalik sa dating anyo." Hindi ko alam bakit, pero nagsalita ako. Sinabi ko lahat. Hindi detalyado pero sapat, na matagal kami, na live-in kami, na may plano kaming bahay, na magpapakasal sana pagbalik, na hindi ko alam saan ako nagkulang. Tahimik lang siyang nakinig. Hindi siya tumingin sa akin habang nagsasalita ako. Nakatingin lang siya sa pagkain niya na parang ayaw niyang maramdaman kung ini-interview niya ako. Pagkatapos kong magsalita, saka lang siya tumingin. Sabi niya, "Hindi lahat ng nawawala, may kasalanan yung iniwan." Hindi ako sumagot. Tapos tumayo na siya. Akala ko tapos na ulit. Pero bago siya umalis ng dining, huminto siya. Sabi niya, "Yung asawa ko, hindi naman ako iniwan." Napatingin ako. Hindi pa siya nagkukwento dati. Tahimik lang siya sandali bago nagsalita. Sabi niya, namatay daw yung asawa niya mahigit 10 taon na. Ang nakalipas, biglaan. Wala silang pagkakataong maghanda. Nung una raw, akala niya hindi na siya matututong mabuhay mag-isa. Pero natutunan din niya. Ang hindi niya natutunan, yung masanay na walang naghihintay pag-uwi. Pagkatapos nun, umalis na siya. Ako naiwan sa mesa. Admin, hindi ko alam bakit. Pero nung gabing yon, unang beses kong naisip na may mga tao palang pareho kayong nasaktan, pero magkaiba lang ng paraan. Lumipas ang mga linggo. Hindi kami naging biglang close, pero may mga maliliit na pagbabago. Kapag bibili ako ng kape, minsan 2 na agad. Kapag may lakad siya, hindi na niya kailangang tawagin ako ng 2 beses. Kapag may dadating na package galing US, minsan sabay namin binubuksan.
Unti-unti, naging mas madali yung araw. Hanggang isang gabi. Nasa sala siya, may ka-video call na isa niyang anak. Hindi ko naman intensyong marinig pero dumaan ako. Narinig kong sinasabi ng anak niya, "Mom, naayos na yung room mo dito. Pwede ka nang lumipat pag ready ka." Natigilan ako. Sabi ni Doktora Elena, hindi pa ako sigurado. Sabi nung anak, "Mom, wala ka ng dahilan para magstay dyan." Hindi ko alam bakit, pero may kakaibang pakiramdam akong naramdaman. Hindi naman lungkot, hindi rin selos. Parang takot. Yung takot na kilala ko. Yung pakiramdam na may aalis na naman. Nung gabing yon, hindi ako makatulog. Kinabukasan habang nagkakape kami, casual niyang sinabi na baka raw sa susunod na buwan, pumunta na siya ng US para tingnan kung gusto na niyang doon tumira. Tumango lang ako. Sabi ko, maganda po siguro doon. Tumango siya. Tapos ilang segundo kaming tahimik hanggang sa bigla niyang sinabi, "Bakit parang nalungkot ka?" Napangiti ako. Umiling. Sabi ko, "Sanay lang siguro akong may umaalis." Hindi siya sumagot. Pero bago siya tumayo, marahan niyang hinawakan yung kamay ko. Saglit lang. Hindi mahaba, hindi romantiko. Pero sapat para maramdaman kong matagal na rin palang may taong gustong sabihing, hindi lahat ng tao aalis. Pagkatapos niyang hawakan yung kamay ko nung umagang yon, wala namang milagro na nangyari. Hindi rin kami biglang naging sweet or nagbago ang trato sa isa't isa. Kung tutuusin, parang mas naging maingat pa kami. Pero may mga bagay palang hindi kailangang pag-usapan para maramdaman. Simula nung gabing yon, parang may nabawasan sa pagitan namin. Hindi na sobrang tahimik, hindi na rin sobrang formal. Lumipas ang mga araw at bumalik ulit kami sa normal na routine. Hatid sa clinic, grocery, mga simpleng usapan sa umaga. Pero may mga maliliit na bagay na nagbago. Dati kapag tapos na trabaho ko, diretso na ako sa kwarto sa likod. Ngayon minsan tatawagin niya ako para magkape. Minsan may pinapanood siya sa sala at sasabihin niyang umupo muna ako. Minsan hindi kami nag-uusap pero hindi na kailangan. Nakakagulat pala yung pakiramdam na may kasama ka pero hindi ka hinihinga ng paliwanag. Isang gabi umulan ulit. Nakauwi kami ng maaga dahil kinansela ni Doktora Elena yung hapon niyang schedule. Tahimik lang kaming naghapunan. Pagkatapos kumain, ako na yung nagligpit habang siya nakaupo lang at nakatingin sa labas. Pagkatapos kong maghugas, magpapaalam na sana ako papunta sa kwarto ko nang tawagin niya ako. Sabi niya, "May oras ka pa?" Tumango ako. Lumabas kami sa maliit na veranda sa gilid ng bahay. Mahina lang ulan. Tahimik yung subdivision. Ilang minuto kaming walang sinasabi. Tapos bigla siyang nagsalita. Sabi niya, "Naalala mo yung sinabi ko tungkol sa US?" Tumango ako. Sabi niya, matagal na raw niyang plano yon. Nasa US na lahat ng anak niya. May bahay na para sa kanya. Ilang taon na siyang kinukumbinsi. Sa totoo lang, nakapagdesisyon na raw siya dati. Akala niya pagkatapos ng ilang buwan, aalis na siya at hindi na babalik dito. Hindi ko alam bakit, pero bigla akong natahimik. Napansin niya, tumingin siya sa akin at ngumiti ng konti. Tapos tinanong niya ako, "Bakit parang ikaw yung nalulungkot?" Hindi ako agad sumagot. Hindi ko rin alam bakit. Hanggang sa sinabi ko lang, sanay lang siguro akong may umaalis. Tahimik ulit. Akala ko wala na siyang sasabihin, pero tumayo siya at lumapit. Hindi sobrang lapit, sapat lang para maramdaman kong nandun siya. Sabi niya nang mahina, "Adrian, hindi ko alam kung anong meron sa atin ngayon." Hindi ako gumalaw. Nagpatuloy siya. Pero matagal na akong hindi naghahanap ng dahilan para umuwi ng maaga. Admin, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin nung oras na yon. Siguro pagod na rin akong pigilan lahat.
Siguro matagal na rin akong natatakot mawalan. O baka dahil unang beses, may taong hindi ako pinipilit maging okay. Lumapit ako ng konti. Tumingin ako sa kanya. Sabi ko, hindi ko rin alam kung ano to. Napangiti siya. Tapos marahan niyang hinawakan yung braso ko. Hindi siya umiwas. Hindi rin ako. Unti-unti siyang lumapit. Walang salita, walang pagmamadali. Nakatingin lang siya sa akin na parang may gustong sabihin, pero hindi mahanap ang tamang salita. Nang magtagpo ulit ang mga mata namin, ako na ang unang gumalaw. Marahan ko siyang hinalikan. Maikli lang sa una, parang tanong. Pero nang hindi siya umiwas, nanatili siya doon at marahang pumikit. Ramdam ko yung mahinang paghinga niya habang bahagya siyang lumalapit pa. Parang hinahayaan lang niyang manatili yung sandali. Hanggang sa pareho na nag-init ang katawan namin, admin. Dinala ko siya sa kama at doon na may nangyari sa amin, hinalikan ko siya pababa. Sa dibdib, hanggang umabot ako sa pinakababa. Napasigaw siya at umungol bigla. Tinuloy-tuloy ko ang pagkain sa kanya hanggang basang-basa na siya at dahan-dahan kong ipinasok ang kargada ko. Mas lalong napalakas ang pag-ungol ni Maam hanggang sa pinagpatuloy ko ang labas-pasok ng armas ko sa kuweba niya habang kinakain ko ang dibdib niyang sobrang puti. Hindi ko na maaaring idetalye pa ang mga sumunod na nangyari, pero sa gabing iyon, admin, doon nagsimulang magbago ang relasyon namin. Nang makaraos na kami, pareho kaming natahimik. Tapos siya yung unang tumawa ng mahina. Sabi niya, hindi ko inakalang aabot pa ako sa ganito. Hindi ko rin alam bakit natawa ako. Hindi kami nagmadali. Hindi kami nagtanong kung ano na kami. Hindi rin namin pinilit lagyan ng kahulugan. Pero mula nung gabing yon, may mga gabi na puro bimbangan na lang kami. May mga gabing inaabot kami ng usapan hanggang madaling araw. May mga gabing hindi na ako agad bumabalik sa kwarto ko dahil manonood pa kami o magkukwentuhan. At may mga gabing hindi na rin kailangan ng maraming salita para maintindihan na pareho naming pinipiling huwag muna matulog. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang mawala yung pagitan namin. Ang alam ko lang, hindi na siya yung doktora lang. At hindi na rin ako yung driver lang. Hanggang sa isang umaga, habang naghahanda ako ng sasakyan, may humintong kotse sa tapat ng bahay. 3 tao ang bumaba. At unang beses kong nakita yung mga anak ni Doktora Elena. Mas maaga silang dumating kaysa inaasahan. Hindi ko inaasahan yung naging reaksyon ko nung dumating yung mga anak ni Doktora Elena. Hindi ako kinabahan dahil nahuli kami o dahil may dapat itago. Ang kinabahan ako dahil bigla kong naalala yung pagitan namin sa totoong buhay. Ilang buwan na kaming magkasama sa iisang bahay pero sa papel, driver lang ako at siya ang may-ari ng bahay. At kahit anong mangyari, alam kong pagdating ng pamilya, may mga tanong na hindi namin maiiwasan. Maayos naman yung unang dating nila. Magalang, nakangiti, halatang matagal nang hindi umuuwi. Niyakap nila si Doktora Elena at kitang-kita ko yung saya sa mukha niya. Tahimik lang ako sa gilid. Kinuha ko mga maleta at ipinasok sa loob. Nagpakilala siya sa akin ng simple lang. Sinabi niyang ako yung tumutulong sa bahay at nagmamaneho para sa kanya. Ngumiti naman sila at bumati. Akala ko magiging normal lang. Pero admin, may mga anak talagang kilala ang magulang nila. Sa unang araw pa lang, may mga tingin na akong napapansin. Hindi masama, hindi rin galit, pero mapapansin mong nagtataka sila. Siguro dahil matagal na nilang kilala si Doktora Elena, bilang taong hindi madaling magpapasok ng kahit sino sa buhay niya. Siguro dahil nakita nilang mas madalas siyang ngumiti. O baka dahil may mga maliliit na bagay na hindi namin napansin, na halata na pala. Yung sabay kaming nagkakape sa umaga. Yung pagtawag niya sa akin ng hindi formal. Yung pagtatanong niya kung kumain na ako. Yung pag-abot niya ng plato sa akin na parang matagal na niyang ginagawa. Hindi naman kami nagtago, pero hindi rin kami nagdeklara.
Hanggang isang gabi habang nasa kusina ako at naghahanda ng tubig, narinig kong nag-uusap sila sa sala. Hindi ko intensyong makinig, pero narinig ko pangalan ko. Isa sa mga anak niya ang nagsabi, "Mom, gusto lang naming maintindihan." Tahimik si Doktora Elena. Tapos narinig ko ulit, "May relasyon ba kayo?" Mahabang katahimikan. Hindi ko alam bakit tumigil ako sa ginagawa ko. At pagkatapos ng ilang segundo, narinig ko si Doktora Elena. "Kalma lang. Meron." Admin, hindi ko alam bakit, pero para akong natulala. Hindi dahil sinabi niya, kundi dahil hindi niya itinanggi. Hindi ko na narinig lahat ng sumunod, pero narinig ko yung isang tanong na alam kong darating. "Mom, sigurado ka ba?" Tahimik ulit. "At paano kung iba yung dahilan niya?" Hindi na ako nakinig. Lumabas ako sa likod ng bahay at umupo. Hindi ako nasaktan. Naiintindihan ko. Kung ako rin siguro anak, magtataka ako. Makalipas ang ilang minuto, may lumabas. Si Doktora Elena. Umupo siya sa tabi ko. Hindi siya nagsalita agad. Tapos sabi niya, "Narinig mo?" Tumango ako. Tahimik ulit. Sabi ko, "Normal lang naman." Tumingin siya sa akin. Sabi ko, "Kung ako rin anak mo, iisipin ko rin yon." Hindi siya nagsalita. Tapos tumingin ako sa kanya at ngumiti. Sabi ko, "Hindi mo kailangang mamili." Napatingin siya. Sabi ko, "Kung gusto mo sumama sa US, sumama ka." Mas tumahimik siya. Nagpatuloy ako, "Hindi kita nakilala para pigilan." Admin, unang beses kong nakita siyang umiwas ng tingin. Tapos marahan niyang sinabi, "Hindi mo ba naiisip na baka gusto kong manatili?" Hindi ako agad sumagot. Sabi ko, "Ayoko lang naisipin mong kailangan mo akong piliin." Tahimik siya sandali. Pagkatapos ngumiti. Yung ngiti na hindi malungkot, hindi rin masaya. Parang taong matagal nang may sagot. Pero ngayon lang sinabi. Sabi niya, "Adrian, kung pera lang habol mo, matagal mo na akong pinilit umalis para makasama ka." Natawa ako. Tapos umiling. Sabi ko, "Doc, ayoko nga umalis." Napatingin siya. Sabi ko, "Nandito buhay ko." Tahimik ulit. Tapos hinawakan niya yung kamay ko. Mas matagal na ngayon. Sabi niya, "Yun din yung gusto kong marinig." Kinabukasan, kinausap niya mga anak niya. Hindi ko alam lahat ng sinabi. Pero bago sila umalis papuntang hotel, nilapitan ako ng panganay. Sabi niya, "Hindi pa rin kita kilala." Tumango ako. Sabi niya, "Pero matagal na naming hindi nakitang masaya si Mom." Hindi ko alam isasagot. Ngumiti lang siya ng konti. Tapos sinabi niya, "Huwag mo siyang saktan." Admin, hindi ko alam ano mangyayari sa susunod na mga taon. Hindi ko alam kung tuluyan bang hindi na siya aalis. Hindi ko rin alam kung magbabago pa lahat. Pero may alam ako. Noong araw na pinaalis ko si Angela sa airport, akala ko nawalan ako ng magiging pamilya. Hindi ko alam na may isa palang bahay na matagal nang tahimik at may isang taong matagal na ring naghihintay na may dumating at manatili. At sa pagkakataong ito, walang nangakong hindi aalis. Pinili lang naming manatili. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, hindi naman biglang naging pelikula ang buhay. Walang dramatic na desisyon, walang iyakan, walang eksenang umalis ang mga anak ni Doktora Elena na agad akong tinanggap. Sa totoo lang, naging mas tahimik pa nga ang bahay sa mga sumunod na araw. Pero ibang klase na yung katahimikan. Hindi na siya yung dati na parang walang tao. Tahimik na may mga taong nag-iisip. Tahimik na may mga bagay na inaayos. Nanatili pa rin ako sa trabaho ko. Pareho pa rin. Hatid, sundo, bahay, sasakyan. Pero may isang bagay na nagbago. Wala nang pag-iwas. Hindi na rin kami nagpapanggap na wala. Hindi rin naman kami naging parang teenager na laging magkadikit. Tahimik pa rin. Pero malinaw.
Minsan sabay kaming magkape sa umaga. Minsan sabay manood. Minsan mag-uusap hanggang madaling araw. At minsan wala ring usapan pero sapat ng magkatabi. Hindi ko na malayan na matagal na pala akong hindi naghihintay ng chat mula sa Hong Kong. Hindi ko na rin chinecheck kung online si Angela. Hindi dahil galit ako. Hindi rin dahil nakalimutan ko. Natapos lang talaga. Isang hapon habang nasa garahe ako, lumapit sa akin si Doktora Elena. May hawak siyang folder. Sabi niya may ipapakita siya. Pagbukas niya ng folder, puro papeles at mga dokumento yung laman. Yung mga kailangan para lumipat sa US. Tumingin siya sa akin at sinabi na yun yung ilang taon na niyang hinihintay. Tahimik lang ako at tumango bago ko siya binati. Sinabi kong congratulations. Ngumiti siya pero umiling at sinabing noon pa yon. Napatingin ako sa kanya. Tumingin siya sa bahay at sinabi niyang dati hinihintay niya yung pagkakataong yon kasi akala niya wala nang dahilan para manatili dito. Pero ngayon, hindi na raw siya sigurado. Admin, hindi ko alam bakit pero parang bumalik sa akin lahat. Yung airport, yung pag-alis, yung paghihintay, yung pakiramdam na lagi akong naiiwan. Pero hindi ko siya pwedeng itali. Kaya sinabi ko sa kanya na huwag niyang baguhin yung plano niya dahil sa akin. Tahimik siya sandali, lumapit ng kaunti at ngumiti bago sabihin na hindi naman daw niya binago. Natigilan ako. Sabi niya, ngayon lang daw niya naisip kung ano talaga yung gusto niya. Hindi ko alam ano isasagot ko. Tapos inabot niya sa akin yung folder. Binuksan ko at may nakita akong maikling sulat, Request to Defer Relocation. Napatingin ako sa kanya. Ngumiti siya at sinabi na hindi naman ibig sabihin nun na hindi na siya pupunta. Pero ayaw na raw niyang umalis dahil lang pakiramdam niya wala nang dahilan para manatili. Admin, hindi ko napigilang ngumiti. Hindi dahil pinili niya ako, kundi dahil unang beses kong nakakita ng taong hindi tumatakas sa pag-iisa. Lumipas ang mga buwan at mas naging normal ang lahat. Unti-unti, naging maayos ang tingin ng mga anak niya sa akin. Hindi naging instant, hindi rin naging sobrang close, pero sapat na para makita nilang hindi ako humihingi ng pera, hindi ako nagpapabili, hindi ako nagtanong tungkol sa mana, hindi ako nagtanong tungkol sa US. Isang beses nga tinanong pa ako nung bunso kung sakaling gusto daw akong isama ni Mom sa US, sasama ba ako? Napangiti lang ako at sinabi kong hindi ko pa naiisip. Tinanong niya kung bakit. Sabi ko, hindi naman lugar yung dahilan kung bakit ako masaya. Tahimik lang siya pagkatapos noon at tumango na, parang may naintindihan siyang hindi ko na kailangang ipaliwanag. Makalipas ang ilang linggo, umalis ulit sila pabalik at naiwan ulit kaming dalawa. Pero iba na. Hindi na yung dating katahimikan na parang may kulang. Nung gabing yon, nasa veranda ulit kami. Pareho kaming may hawak na kape. Mahangin at tahimik ang paligid. Bigla niya akong tinawag. Adrian! Napatingin ako. Sabi niya, hindi niya raw alam kung gaano katagal yung meron sa amin. Napangiti ako at sinabi kong ako rin. Ngumiti rin siya at saka nagsabi na gusto niyang subukan. Admin, tumango lang ako. Kasi minsan hindi naman kailangan ng panghabambuhay na pangako para magsimula. May mga relasyon palang nagsisimula sa simpleng desisyon na hindi mo na aalis. At doon ko naisip, hindi pala lahat ng pag-alis ay pagkawala. At hindi rin lahat ng paghihintay ay pagkatalo. Kasi minsan, kailangan mo munang maiwan para makarating sa bahay na para pala sa'yo. Ngayon, magkasama pa kami dito sa Pinas. Paminsan-minsan pumupunta si Doktora Elena sa US para bisitahin mga anak niya at ako ang naiiwan sa bahay kapag umaalis siya. Nakakatawa nga kasi dati, takot na takot ako sa salitang pag-alis. Ngayon hindi na. Kasi magkaiba pala yung umaalis at bumabalik sa taong pinipili ka. Okay na ako, admin. Nakapag-move on na sana ako.
Hindi ko na chinecheck social media ni Angela at hindi ko na rin iniisip kung ano ang nangyari sa kanila nung lalaking pinili niya. Hanggang isang gabi, bigla siyang nag-message. Simpleng notification lang pero ilang segundo akong hindi gumalaw. Pagbukas ko, si Angela. Matagal kong tinitigan yung pangalan niya at ang unang message niya, "Kamusta ka?" Hindi ako nag-reply. Pagkatapos ng ilang minuto, may sumunod ulit. "Pwede ba tayong mag-usap?" Hindi pa rin ako sumagot. Hanggang sa dumating yung huling message. "Adrian, pwede pa ba tayong magkabalikan?" Admin, hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako nasaktan. Hindi rin ako nagalit. Wala na. Parang may binasa lang akong lumang chapter ng buhay ko. Tapos napatingin ako sa sala. Tahimik. Nandun yung ilaw na lagi niyang iniiwan bukas. Nandun yung tasa ng kape na ginagamit ni Doktora Elena. Nandun yung bahay na dati hindi akin, pero unti-unti naging lugar kung saan hindi ko kailangang maghintay. Hindi ako nag-reply agad. Pinatay ko muna yung cellphone. At hanggang ngayon, admin, wala pa rin akong sagot. Kung kayo ang nasa lugar ko, tatanggapin niyo pa ba ulit si Angela? O mananatili kayo sa taong hindi dumating para iligtas kayo, kundi nanatili nung wala na kayong lakas maghintay? Maraming salamat po. Minsan akala natin, kapag iniwan tayo, talo na tayo. Akala natin, kapag hindi natuloy yung mga pangarap na matagal nating binuo, kasama yung isang tao, wala nang susunod. Pero gaya ng kwento ni Adrian, may mga pagkakataon talagang hindi pala lahat ng pagkawala ay kapahamakan. Minsan may mga taong aalis para mahanap ang gusto nila at may mga taong darating hindi para iligtas tayo, kundi para manatili habang binubuo natin ulit ang sarili natin. Pero eto ang gusto kong malaman sa inyo. Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Adrian, tatanggapin niyo pa ba ulit si Angela matapos ang lahat? O mananatili kayo sa taong hindi kayo pinaghintay at piniling manatili sa tabi niyo? Comment niyo sa baba ang sagot niyo at sabihin niyo kung bakit. Binabasa namin ang mga comments niyo. At isa pa, gusto rin naming malaman, saan bansa niyo pinapanood ang video na ito? Comment niyo ang country at city niyo para makita natin kung hanggang saan na nakakarating ang ating mga kwento. At kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, panoorin niyo rin ang susunod naming kwento na pinamagatang OFW sa Qatar, binayaran para magkaanak ang amo. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay o pagkatalo, bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.